Siyempre, I'd like to introduce to you our speaker for tonight, Tito Mike Bunga. Hello. Hi. Hello. Pwede ko ba malaman kung sino yung nag-dinner na task mo yung tapos na mag-dinner? Okay, let me rephrase the question na lang. Sino ba yung hindi nag-dinner? Nakulat yung gawin na ang dami pa namin papakainin mo. Di ba rin malapit lang naman daw po yung mask? Walking distance lang. Anyway, second question ko, sino po yung wala pang absent since nag-start itong Christian Life Program? Wow, very good. Palapakan mo natin sila. Wow. Hindi ko alam kung magpaparapol si Kuya King ng overnight stay sa Boracay or sa Hong sa lahat ng mga wala pang absent. Pero anyway, habang inaayos itong our prayer natin, nakakatuwa naman kasi, ang dami na. Okay. Na-mention ni Kuya King, diba? Yung first talk natin is really an expression of God's love to us. Tama po ba? Kaya na sabi niya, smile na nyo yung katabi mo. Ngayon, gusto ko sana. Pwede mo sabihan mo sa katabi mo, God loves you. God loves you. Kuya, magkano kayo sila? Patakilan. Sabi ko kasi God loves you. Sabi mo yata I love you. Balik tayo sa usapan mo. Alam niyo mga kapatid mo, alam niyo brothers and sisters, mga kuya mga ate. Yung top 1, sana po nakuha natin yung reading. Kasi kung hindi, meron akong papakita ng slide mo to refresh you. Ito ay isang point, siguro mga early 1980s, point to isang grade 5 student. No? Na sinabi niya, expression ito ng, kasi may natanong sa yung pare. No? Sabi ng pare sa kanya, gawa ng poem, tapos gawa kayo lahat ng poem, and then sa poem na yun, express nyo, how do you feel about God's love? O what God's love is for you. So ito po yung, yung poem na ginawa ko ng slideshow. Sabi ng grade 5 student, God is like a book. It adds life. Siguro hindi nyo na inabot yan. Hindi nyo masyadong makaka-relate. Kasi noong 1980s, yan po yung sikat na advertisement ng Coke. Coke adds life. Sabi niya, God's love is like Metrobank. Kasi advertisement ng Metrobank noong 1980s, you're in good hands. Diba? No? Sabi din niya, yan, makaka-relate tayo dyan. Sabi niya, God's love is like Rexona. Because God always will not take us down. No? And last but not the least, God's love is like a Hallmark greeting card. Hindi masyado po sa Hallmark greeting card ngayon. Facebook na lang at saka Twitter na ba yan eh. Pero time na yan, napakaganda ng meaning ng Hallmark greeting card. Because God's love always sends us the very best for each and every one of us. Amen? Palagpakan natin ito Panginoon for that very simple. Alam nyo, ang dami natin estudyante dito sa loob ng Malacanang or ng vicinity. Pero kayo lang po ang nabibless ng ganito. Diba? Yan po yung pinakamasarap na blessing natin. Every time na umatin tayo ng Christian Life Program, we realize that God really loves us. At yung second talk naman is all about Jesus Christ. Because Jesus Christ is the ultimate expression of God's love to each and every one of us. Diba? Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, not to condemn the world for their sins, but to give us all an everlasting life. Yung narinig ako kanina sa Lay Force, maganda ko ng chapter leaders training dun. Sabi ng speaker,
Meron daw tatlong importanteng ginagawa sa tao, which is one, to know God. Number two, pag kilala mo na si God, you love Him. Number three, pag you know and love God, you serve Him. Pero ngayon, may bago pala. Alam niyo kung may bago? After knowing, loving, and serving God, dapat daw, you must always be with God for all eternity. Gusto niyo yun? Ha? To be with God for all eternity. Sino po gusto mauna? Pero yun po dapat i-motivate natin. At alam nyo, with Jesus Christ in our lives, at the center of our lives at that, no? Sigurado, hindi papalya yung buhay natin. You could be with God for all eternity. At nung talk number 3, last time, sino po yung absent last time? Sige na, huwag kayo mahiya. Konti lang, okay. Nung talk number 3, ang title nun, what it means to be a Christian. Diba? Being a Christian is not really attending Mass, no? Praying rosary, going to Quiapo, going to St. Jude every Thursday, no? It's not really that. But having this, no? Living this verse, kahit na gano'n marami ang problema natin, kahit anong mangyari sa Pilipinas bukas, kahit tumaas pa presyo ng langis, no? Kahit magkaroon pa ng civil war, revolution, tandaan natin lahat, God always has the best plan for each and every one of us. Plano na hindi magpapaiyak sa atin, plano na bibigay na magandang future sa bawat sa atin. So yan po yung basic truths about Christianity. This talk is the fourth talk of the first module of this Christian Life program, which is all about the basic truths of our faith. And now, after hearing that, no, kailangan makuha natin na huwag na tayo matakot. Sabi nga sa Hebrews 13, verse 5 to 6. Konting trivia lang po. Did you know that the word "do not be afraid" appears how many times in the Bible? Hula. Okay, konting hula. How many times does the word "do not be afraid" appear in the Bible? Kaya, talaga yun. Konting guess na. 50? Very good. Palapakan natin si Kuya. Very good. 50 higher. Ano? Sino walang absent dyan? Kuya. Kuya. Ano hula na? Konting hula na. Guess na. Higher than 50. Ha? 200. Very good. Oh, higher. 2,000. So, over naman. Over. Okay, sige na nga. Silip na. The word "do not be afraid" appears in the Bible 360 times. Sa palagay nyo yan, bakit 360 times? How many days are there in a year on the average? Diba? 360. 360. Diba? Ina-affirm lang ni God, no? Ina-affirm lang ni God that every day in our lives, sabihin mo, Lord, sana wag na akong matakot. Kahit na wala pa akong boyfriend, o pinalisan ako ng boyfriend ko, diba? Kahit na yung bossing ko, pinapawitan ko lagi sa trabaho, o baka sasantayin ako, o kahit na kulang ang baon ko, pamasahin ko, sana wag akong matakot kasi kasama mo ako. Amen? Palapakan natin ang Panginoon, diba? Blessing na yun. So ngayon, ito na ngayon, talk number 4 na. Time to respond na. Dati, uso pa yung estimate, wala na ngayon, di ba? Ano ba yung estimate? Hindi. Sana daw na. No? At saka ASAP, as soon as possible, mag-respond na tayo. So what should be our response? Our response, no? Ito po. Yan. Kaya po pupunta dito, kasi kuya yung papel ko dyan, listahan para tingnan natin ng volunteers. Sino po, bukas po na umaga, aalis yung flight na puntang Iraq. Sino po yung gusto sumamala? Hahapin ko po yung papeles ko. Ganito po, no? Alam nyo, Focus for Christ is a global missionary community. It's true that we have missionaries going to these places at this time. No? Pero
kidding aside, our response is this, no? Repentance and faith. Ano ba yung repentance and faith? Masyado naman yan, seryoso yun, no? Sabi nila, or sabi sa scripture, sa Mark 1, chapter 4, verse 14 to 15, nung panahon ni John the Baptist, no? Nangangaral siya, at nung siya'y na-imprison, nag-preach si God ng good news. Si Jesus, ang sabi niya, ngayon na ang tamang panahon, because the kingdom of God is near. Magsisi na daw tayo, lumayo tayo sa kasalanan at maniwala sa mabuting balita. Ito yung exact picture nyo. No? Repent and turn away from your sins. Kuya, masyado naman yan. Seryoso yan ang pag-uusapan natin. Hindi mo pwede magpatawa ka na lang. No? Alam nyo, repentance and faith, kailangan magkasama. Hindi pwede isa lang. No? Kailangan magkasama. Parang ano lang yun. Pasta and sauce, di ba? Sino po kumakain dito ng pasta lang, na noodles, walang sauce? Sino? Meron ba? Kasi meron ang pamangkin ang kumakain ng, hindi siya kumakain ng pasta na may sauce. Kinakain mo yung noodles lang. Pero bihirang-bihira yun. Pasta and sauce always come together. Tama ba? And it's also like beach and suntan lotion. Yan, lalo na kayo, di ba? Ayaw yung umitim, no? Yung suntan lotion nyo nga, meron pa whitening. Nasa ibabaw pa ng arawan, tapos meron pa pang whitening lotion, no? Pero, para mas madali yung intindihin, no? Yan, mas madali yung intindihin ito eh. Repentance and faith is not exactly two words, no? Kailangan lagi sila magkasama. Sabihin natin, sabihin nyo nga ito. Can you go to Boracay without leaving Manila? No, di ba? Kailangan magkasama yung dalawa na sinasabi mo. Leaving Manila before going to Boracay. Ganun din po yung repentance and faith. We cannot have faith without repentance. We cannot have repentance without faith. Parang laging magkasama yan, hindi pwedeng pagkahiwalay. It's a double action response. No? To just reform our lives, baguhin na natin yung buhay natin, kulang. Kung hindi tayo maniniwala sa mabuting balita. At kung maniniwala lang naman tayo, kulang din yun. Kung hindi mo babaguhin yung buhay mo. Kasi, faith without action is a dead faith. Tama ba? Yes. No? At alam nyo, para mas maintindihan natin mabuti, the word repentance comes from a Greek word. Yan, bagong learning yan, ha? Greek word, no? Alam nyo ito? Metanoia, no? It has two words in Greek. Meta, meaning change, and noia, meaning mind. So, pag pinagsama natin sila, it's a change of mind. So, yan pala ibig sabihin ng repentance. Pagbabago ng isip o pagbabago ng direksyon. No? Yan naman pala yung ibig sabihin ng repentance. Ibig sabihin, it's not a simple confession of our wrongdoing, but it involves a change in our lives. Kung dati, ganito ka, bibitawan mo yung dati mo. Lahat ng pangit na ginagawa mo, iiwanan mo para magpalit ka ng bago. Ang nakikita ko dito sa National Geographic, yung, alam mo yung ahas pag nagmamod? Alam mo yun? Yung pag nagbabalat yung ahas, diba? Iniiwanan niya yung dati ng balat para magbago siya ng balat. Ganun po yung repentance and faith. Repentance affects the way we think, the way we act, the way we speak, the way we live our lives. No, yan po yung ibig sabihin ng repentance. It is accepting Jesus as the King of our lives. Ibig sabihin nun, lahat ng ginagawa natin na kontra sa
babaguhin na natin. No? Yun po yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, susundin natin kung ano yung sinasabi sa scripture. No? Medyo mahirap yata gawin na. No? Lalo na pag sanay ka na. Pero alam nyo, pag nalaman na natin ang kailangan gawin yun, sabi sa Revelation chapter 3, verse 15 to 16, no? Kahit saan ka magpunta, kahit saan ka magtago, kahit anong ginagawa mo, at kung sino kasama mo, alam ni God kung ano nangyayari sa atin. Whether we are repenting or not. Alam niya kung ano yung nakatago sa mga kwarto natin. Alam niya kung ano yung nakatago sa mga isipan natin. Alam niya kung ano yung buhay natin. No? So dapat maniwala tayo sa Kanya. No? Dahil ito na yung ino-offer sa atin. Parang condo unit. No? Okay, wala kasi kinaalam na siguro ng condo unit. Parang may binibenta si Lord ngayon na kailangan tanggapin natin because it will affect the very core of our lives. No? Yun po yung repentance na accept niya. Hinihingi niya sa atin. Alam niyo, repentance is not dependent on feelings. Ang Christian na pero ilan sa atin yung gumagawa ng tama from Sunday hanggang Friday. Baka yung iba sa atin, tuwing Sabado lang nagpapako. It is not dependent on feelings. Second, repentance is not being sorry. Kasi natatakot tayo na pumunta sa impyerno. Naniniwala po ba kayo na may impyerno? Sino po yung pinaniniwala? Kasi alam nyo, nakakatakot po yung mga generation ngayon. Noong 2001, nag-survey ko sa Ateneo, no? Yung 4 vicinities ng Pasig, Marikina, Kaitay, at Tipolo. Nag-survey ng 12 to 17 years old, no? Ng mga bata. They have 2 questions. First, naniniwala ba kayo na meron heaven at hell? Ang sinurvey, hindi yung mga estudyante ng Ateneo, yung mga tao sa paligid, yung mga bata, no? Na nakatira. Alam niyo, maniniwala ba kayo? 70% of those surveyed, 7 out of 10 teenagers does not believe na merong heaven at hell. Ano yung mga katabi niyo kung naniniwala siya may heaven o hell? Baka kasi hindi na, no? At ang matindi, yung second question. Yung second question, alam niyo kung anong tanong? Ano sa iyong mabuti? Ano yung perception mo sa mabuti? No? Alam niyo, ang sabi ng mga bata, mabuti daw yung pagkakaalam nila pag sila hindi pinapagalitan, pag sila nasasarapan, pag sila nag-i-enjoy. Eh, OMG, paano kung nag-drug sila? Nag-rugby sila? Diba, nag-i-enjoy sila doon. Hindi sila nakikita, hindi sila pinabawalan. So, okay sa kanila yun, hindi masama yung mabuti yun. What if they are involved in premarital sex? Nag-i-enjoy sila. Wala nakakakita sa kanila. Wala nagagalit sa kanila. So, mabuti ba yun? And yung flip side ng question, ano sa iyo masama? Siyempre, sabi ng mga bata, masama pag pinapagalitan kami. Pag nahuli kami ng polis, alam mo ba yung isa, tatlo yun. At saka yung pag nakasaktan kami. Eh, paano kung hindi sila nakikita ng mga magulang nila at hindi nalalaman na mali yung ginagawa nila, so hindi sila pinapagalitan. No? Alam nyo, why am I saying this? Kasi kayo na po yung bagong generation. Baka yung mga kapatid nyo, kayo mismo naniniwala. Pero yung baka yung mga kapatid nyo na bata sa ito, baka hindi na nagagaya ng tama. No? Because repentance is not being sorry kasi takot tayo na mapunta sa impyerno. No? Ang repentance din po, dapat, and most important, we must hate the wrongdoing itself. No?
Yan po yung ibig sabihin ng repentance. Para mas madali, for further illustration, ito po yung tatlong characters natin. Si King Saul, siya po yung first king ng Israel. You know King Saul, yung predecessor ni King David, di ba? Si Judas, galing si Judas, di ba? Yung nag-betray kay Jesus. And si St. Matthew, siya yung tax collector na naging apostle ni Jesus. Tignan niyo yung illustration natin, ha? Si King Saul, akala natin nag-repent siya sa mga kasalanan niya kasi salbahe siyang king. No? After na naging king for a while, naging salbahe na siya. Pinapapatay na niya yung mga kumokonto sa kanya, pinapakulong niya yung mga nagsasabi sa kanya na hindi maganda. Pero after nun, nalulungkot siya nung may ginawa siya mali. The problem is, regretful lang siya. Hanggang dito lang sa coconut shell niya. After nun, wala na. Si Judas, yes, he regretted betraying Jesus. Yes, he felt remorse betraying Jesus. Pero hanggang dun lang. Kasi natapos yung buhay niya by hanging. No? Nag-imo lang siya, nag-emote lang siya, nag-hang siya. Walang conclusion, walang pagbabago. For us, si Matthew, dati siyang tax collector. No? Alam niyo yung tax collector noong unang panahon, maraming taong galit dyan. Kasi kung konti na lang yung pera, makukuhain pa niya para sa king. Ganun po yung tax collector. No exceptions. No exemptions. Pero, si Matthew, after hearing the words of Jesus, after being a disciple, he not only felt regret, he not only felt remorse, but he repented and changed his mind and changed the direction of his life. Kaya nga siya naging apostle. Nakita niyo po yung diferensya nila. Yun po yung ibig sabihin ng repentance. Kailangan isinang sa buhay. Can you repeat that? Yes, no? Isinang sa buhay dapat. Ano kailangan natin gawin para mag-repent? First, aminin. Sino po sa atin ang walang kasalanan? Pwede na po umuwi. Hindi na po sa labas. No? Kidding aside po, lahat po tayo ng kasalanan. We need to repent. No? Second, we should exercise humility. Meaning, Lord, hindi ko kaya mag-isa. Ito po yan. Ako, noong 1999, I started the CLP program. Ang dami kong kasalanan. No? Inaaway ko yung misis ko, binumura ko yung anak ko, pinapalo ko siya, no? Kung ano-ano ginagawa ko sa opisina, no? Kung ano-ano pinapanood ko, tsaka binabasa ko na hindi magandang mga articles or magazines, no? Pero, sabi ko, Lord, hindi ko kaya magbago kung wala ka. At yun po yung proper posture. Kailangan baba natin yung sarili natin na anuman yung kasalanan natin, basta na si Lord nasa likod, kaya natin magsisi. Pero pag sarili lang natin, hindi natin kaya, we should ask help from above. Third, inamin na natin, pinagawa na natin sarili natin, kailangan itakwa na natin yung kasalanan natin, talikuran na natin, huwag na natin balikan. Kung yung boyfriend natin o significant other natin ang nagiging cause ng kasalanan natin, I would suggest, and I would advise, kung ayaw niya magbago, kasama mo, maghiwalay ka naman. Diba sabi ni Jesus sa Bible, if your eyes makes you sin, take off your eyes. If your hands make you sin, cut off your hand. Diba? So kung may mga tao tayong kaibigan, best friend, na nagiging cause ng paglayo natin kay God, kausapin natin sila. Alam mo, best friend, umatin na ako ng Mission Life Program, ang ganda niya. Sana masama kita, kasi gusto ko magbago. At gusto ko itang isama sa magbabago ko. Kung ayaw niya, now is the proper time to cut and cut you. No? Pag may ginagawa tayo sa opisina na hindi maganda, ayusin na natin. No?
gawin namin tama. Kasi ito na yung tamang panahon. The Lord is knocking on our hearts. And of course, we should ask for forgiveness. Kailangan humingi tayo ng tawad. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, pag humingi tayo ng tawad kay God, yung promise niya, tutuparin niya. Ano ba yung promise niya? Pag tama yung ginawa natin, papatawarin niya. Kahit na ano. Gaano man kalaki. Gaano man karami. Papatawarin tayo. No? Sa lahat ng mga mali natin ginawa. Paano mo magpatawad si God? Kahit ba tayo ay nakapatay, kahit ba tayo ay nag-rape ng lalaki, kahit ba tayo ay nang-hold up ng bangko, papatawarin ba tayo? Of course, yes. Of course, yes. Papatawarin tayo ng Panginoon. If you know the story of the prodigal son, di ba? Meron dalawang anak, yung isang mayaman na tatay, yung panganay at yung bunso. Sa sobrang yaman niya, sabihin na natin na may 100 million tatay. Ang sabi ng bunso, ay, sobrang yaman mo naman eh. Gusto ko ma-enjoy naman yung yaman ko habang malakas pa ako. Pwede pag-armorin ko na yung 50 million para mag-enjoy na ako sa buhay ko. Eh, loves na loves kong tatay yung bunso. Diba? Binigay niya yung 50 million. Dahil na masama sa loob niya. Because of his great love for his son. Alam niyo naman siguro kung ano nangyari. Diba? Winaldas niya yung 50 million. Ng babae, nagsugal, nagdroga, nag-good time, morning, day, and night time. Diba? So, naubos yung yaman niya, to cut the long story short, naghirap siya. In fact, sa sobrang paghihirap niya, nag-apply siya ng trabaho, wala nakuha ang trabaho. Ang nakuha niya trabaho, tagapag-alaga ng baboy. Bakit niya, of all the things na pwedeng i-example, pag-aalaga mo ng baboy ang ginawang example ng Jesus? Because alam niyo po ba, sa Israel, the worst job that a man can get is taking care of pigs. Mas mababa pa yan sa basurero. Kasi, ang pig sa Israel, hindi kinakain. To them, a pig is the dirtiest animal in the world. Thank you, John. Pig binagawang sarap tayo sa John. Pero sa kanila, no, napakadumi. Pero alam nyo, kahit na mababa yung trabaho na yun, tinanggap niya kasi wala siya makain. At one time, nagre-reflect siya. Gutom na gutom siya. Pag ito na yung mga baboy, ang taba-taba siya, ang puyat-puyat, ang taba-taba niya. Sabi niya, buti pa yung mga baboy yung sarap na kinakain. Ako wala akong makain. Buti pa yung mga alala ng tatay niya. Buti pa dun sa tatay ko. Yung mga alila, yung mga muchacho, kung kaya ka kumain 3 times a day, may merienda pa, may ice tea pa. No? Sabi niya, ganito na lang gagawin mo. Magsisisi ako. Babalik na lang ako sa tatay ko. At may plano siya. May script. Sabi niya, pagkita ko sa tatay ko, luluhod ako. Tapos sasabihin ko sa tatay ko, Tay, kahit na alilain mo na lang ako, pag punta ako consider na anak, nagkasabi ko kumain, pero patawalan ko lang ako sa kasalanan ko. So yun ang script niya. Umalis siya sa taon na yun, papunta sa tatay niya. Malayo pa lang, nakita siya ng tatay niya. Tumakbo yung tatay niya papunta sa kanya, parang telenovela. No? Nasa gitnang bahay, no? Nagtagpo sila sa gitna. Naready niya yung script niya, lumuhod na siya. Pagkasabi pa lang yung, Tay, hindi pa siya nakapagsalita ng kahit na gawin mo na akong alila. Itinayo siya ng tatay niya at inakap siya. At umiiyak yung tatay niya. Sabi ng tatay niya sa wakas, nakita ko na rin nawawala ako na. Tuwa yung tatay niya. Alam niyo naman yung conclusion ng story, di ba? Nagpatay ng pinakamatabang baka, nag-fiesta na parang kala mo super-duper malaking tao yung dumating, no?
binigyan siya ng bagong clothing, binigyan siya ng sisig na maganda, at sinabi ng tatay niya sa mga katulong, magpepesta tayo! Ang anak mong nawala, ngayon inatagpuan ko na. Alam niyo, yung tatay ng bunso, siya po yung best example ng forgiveness ni God. Na kahit na anong gawin natin o nagawa natin, bago pa lang tayo mag-isip, andyan si God na aspire na sa inyo. No? Iisipin niyo pala na magsisisi kayo, tuwa na siya. What more? Kung tototohanan natin yung repentance natin. Because for us Catholics, repentance includes going to confession. No? Receiving the sacrament of reconciliation. Anong oras po ba ang confession sa St. Jude? Every day, meron ba? Hindi yung nagpadalas magsimba sa St. Jude. Kuya Kim, every Sunday ba ang confession? Diba? During the Mass, every day? First day. Pero pag Sunday, meron din. Yan pala. No? Go to confession. No? Alam nyo, sa confession, diyan po tayo may enlightened. Yes, yes. Nasabihin niyo siguro kayo man, di ba? Si God, narinig naman niya yung hingi natin ng tawad. Yes. Naririnig ni God lahat ng sasabihin natin sa Kanya. But God gives the absolution or the sign of forgiveness through the priest. Hindi naman pwedeng kahit lumuhod ka kay God maghapon at magdamag. Hindi magsasalita yung sabihin sa'yo, ate, pinapatawad na kita. Hindi magsasalita yun. Kuya, huwag mo na uulitin ginagawa mo, ha? Pinapatawad na kita. Hindi. Hindi magsasalita yun. Meron na bang nagsalita sa inyo? May kinausap ka pa si God at nagsalita verbally sa inyo? Meron po ba? Taas mo yung naman. Wala. Sabi sa inyo, wala. No? So, kailangan mag-confess tayo. Kasi the priest will enlighten us. The priest will be God's instrument for that sacrament. So, bago tayo matapos ng repentance, kailangan malaman natin, ano ba yung hihingi natin ng tawad? Yan. Medyo seryoso ito ng konti, no? Alam niyo po yung 10 Commandments, di ba? Diba? So, hindi ko masyadong i-elaborate yun. Wala naman siguro ng hold ng bako. Wala ng rape. Wala pumatay. Baka the closest thing that may killed or murdered is an apis or a dagat. Diba? Pero, without tayo, no? Without tayo, meron po mga tao na gano'n, no? Na may mga pinaproseso. Siguro hindi tayo nakapatay or na-involve tayo in a crime. Kung kasama rin yung sarili. No? Or feeling guilt. Pero precisely, yung mga importante muna. Sana po, wala nang naniniwala sa kulang, sa spirit of the glass, sa horoscope, sa occult. No? Kasi ano po yan? It's all against our religion. No? Kailangan, baka po yung altar natin, meron pa po yung musikat na gumagano-ganon. Yung altar po natin, merong yung palaka na may bariyan, di ba? Tapos tuwing magpe-pray ka, magsasayang ng tapos ka, pero hihimuhin mo yung palaka, o kaya yung Buddha, yung Chani Buddha, kasama na sa Niño, at saka ng crucifix. Hindi po, dapat tanggalin natin yun. No? It's not part of our faith. Yung flag, yung Buddha, yung musika, no? Hindi kasama yun. So, what do I mean by this? Ibig sabihin, if we believe in God, dapat yung tama lang na kultura ng Katoliko ina-embrace natin. Second, baka po marami sa atin o meron sa atin na na-involved in premarital sex. It is an absolute mortal sin. No, lilinawin ko po. Kasama rin po yung sexually abusing yourself. No? The M word. M-A-S-T-E-R-B-A-D-I. No? So, kasama rin po yan. It's an absolute mortal sin. We have to confess that.
and we have no same-sex relationships. Bawal din po yun. Hindi po bawal, hindi po masama na lalaki ka magkaroon ka ng puso na babae, or babae ka magkaroon ka ng puso na lalaki. Hindi po masama yun. Ang masama at ang kasalanan ay yung ginagawa na malaswa. And you know what I'm talking about. No? So yun po ang dapat confess, ang dapat repent. Ano pa? Smoking is not really a sin. But if you believe that our body is the temple of the Holy Spirit, and by continuously smoking and being a chain smoker, no, you abuse your body, which is the temple of the Holy Spirit. And precisely, kaya kasalanan yung paglalasing. No? Kasalanan po yung paglalasing. Yung sumusuray, yung drinking beyond your limits. No? Kasalanan po yun. Lalo-lalo na pag yung ginagamit mong Panginoon, pambili ng gatas ng kapatid mo, pambayad ng meral mo, di ba? Yung mga ganon. Gambling is a sin. Gambling is a sin. No? Whether it's lotto or high alive or carrera or salvo, it's all gambling. Whether it's piso or dalawang piso, it's all gambling. It's a sin. The same with stealing. No? Kahit kumuha ka ng piso sa bulsa ng nanay mo o 100 o 1,000 sa kumpanya, it's all stealing. It's all a sin. Kailangan confess. Kuya, paano yung bond paper na 10, 20, inuwi ko sa bahay, dahil sa opisina, balance paper, it's all stealing. No? It's all part of stealing. No? So, importante yan, no? Ano pa ba yung mga kasalanan? Nasabi ko na yung robbery, nasabi ko na, wala naman dito may asawa na. Wala, no? May ina-asawa na. Okay, joke lang. Okay, so yun po. Basically, reviewing po natin yung 10 commandments. Ano ba yung mga kasalanan natin na dapat natin i-confess? Pag may maliit, pagmumura, yes, okay, confess natin yan. Pagmumura, pag-iisip na masama sa kapwa, kasama na rin yan, no? Confess na rin natin yan. Basically, after this talk, mag-group kayo ng mga facilitators, no? And then, they will lead you into a one-to-one dialogue. They will visit you in your doors, or they will schedule with you a dialogue wherein your facilitators will help you discern and change our direction. No? Kung may tanong kayo na hindi malinaw sa akin, sa talk ko, or kahit sa anong part ng CLT, tanongin sa kanila for you to move on. But what is important, God is leading you into a very important transition in your life right now. No? Kaya yung week na to, very important para sa inyo. Bisitahin kayo ng inyong mga facilitator. At para makumpleto yung repentance natin, kailangan i-embrace natin yung paniniwala na si Jesus ang papatakbo ng buhay natin. Amen? And that requires faith. No? Hindi lang repentance. Kailangan natin ng faith. Because faith is believing in the gospel. Paniniwala na tama yung sinasabi ni Kuya Mike. Because faith is a definite individual act. Meaning, kailangan ikaw ang gumawa. Remember yung orientation? Diba? Jesus is knocking at the doors of our hearts. Ang problema yung pinto ng puso natin ngayon, parang pinto na to, sa Revelations 3 verse 20. Yung pinto, walang bukasan sa labas. Sa loob lang pwede magbukas. Meaning, if Jesus is knocking at your doors, kailangan kayo lang magbubukas sa kanya. Hindi niya kaya buksan yung pinto ng puso. Kailangan kayo ang gumawa. Pangalawa, kailangan deliver. Meaning, sadyain. Sadyain. Plain and simple. Kailangan gawin nyo. And it is urgent. Now is the right time. Malay nyo,
makatulog kayo mamaya. Sigurado ba kayo magigising kayo bukas? No, really. Sino sa ating lahat ang sigurado magigising bukas? Taas yung kamay. Hindi. Totoo naman natin, di ba? Wala naman sa ating sigurado magigising bukas eh. Di ba? Unless na mag-alarm ka. Pero, kung hindi ko mag-alarm mo, di ba? Bago mag-alarm mo, hangin ka na ng bigat, di ba? Nagdali nga. Nagtaas na kami si ate. Susubukan mo nga itong kunin. Di ba? What if, di ba? Hindi natin alam. Di ba? Only God knows when is the right time for us to go. Amen? So, kailangan ngayon na. Ngayon na. Magpago na tayo na natin pagtagalin. And number 4, indispensable. No? Hindi pwedeng ipagpaliban. No? Hindi pwedeng ipagpaliban. That is faith. Tingnan niyo po yung picture na to. Ito yung scene na nasa baba yung mga disciples. Tapos, malalim na yung gabi. Sobrang dilim na. Tapos medyo bumabagyo. Sobrang takot sila. At sa dilim ng gabi, nasa laot sila, malalim from the shore, nakakita sila ng image. Akala nila multo. No? Kaya lang, pagkita nila, multo, natakot sila. Tapos parang sandali, sabi ni Peter, Jesus! Ikaw ba yan? Kasi nag-i-echo, di ba? No? Sabi ni Jesus, ako nga! Halika, Pedro! Lumapit ka sa akin! So, alam niyo what happened next? Peter walked in the water. Yun po yung pinakayanan natin. Because Jesus invited Peter to come to him, Jesus walked in the water. And why I'm telling you this? Yun po yung invitation ni Jesus sa akin. It's like Peter. Parang nakakatakot siya, sabi ni Kuya Mike, na magbabago ko ng buhay. Sabihin ng mga friends ko, wow, ikaw ba yan? Diba? Ano ginawa mo? Ano nakain mo? Nilalagyan ka ba? Bakit nagsisimba ka? Bakit naman yung Christian Life Program? Ano nakain mo? Ba't di ka nasamasama sa gilid? Ba't di ka na nag-iossi? Sabihin ng boyfriend mo, ba't ayaw mo na? Hindi mo natakulat. Dami naman natin ginagawa ito ha. Pumapasok tayo sa Sogo. Di ba? Hindi ba tayo sa iba? Sa Sogo mo, ayaw mo nun. Ano ba namin sa'yo? Meron ka ng iba, no? Di ba? Yun po yung invitation ni Jesus, no? Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Kasi, alam nyo, faith is, again, not just a feeling. It is accepting God's word. No? Lahat ng sinasabi ni God totoo. From talk 1, from orientation hanggang talk 10 na ngayon. Hanggang matapos ang CLP. Second, faith is not just wishful thinking. Meaning, hindi naman tayo pinapalakas sa tubig ni God eh. Hindi naman yung pinapagawa sa atin eh. Pinapagawa lang sa atin, pag-uwi natin yung buhay natin, yung mga mali-amain natin. As simple as that. Hindi naman sinabi pumunta ka sa bangin at para maniwala ka kay Jesus, tumalong ka. Hindi. Wala na sinabi sa atin na gawin kami lahat ng ari-arian nyo at pag-battery kayo. Di ba? Wala naman eh. Hindi. Simply rely on God's word. At pag nagbago tayo, aayos yung buhay natin. As simple as that, it is not a blind lead. We should fully trust Jesus. Kasama natin siya. So, bago ko tawagin yung sharer, no? Ito po yung promise ni God from Acts chapter 16 verse 31. Salvation from tanim, from kasalanan, and from death. No? A promise of forgiveness and eternal life. Alam niyo si tanim, nandiyan lang yun, acting sa inyo. Yes. Andiyan lang yan. Mamaya paglabas ko rito, aayakin na yun kayo ng mga pagdating ng BI sa dating gawin. Oh, ganun po si tanim. Mamaya lang kung ano na maiisip ninyo. Yung iba sa inyo, inaantok, iba nagugutom. Hindi
hindi nakikinig. Si Tanin yun. No? Si Tanin yun, hindi yun gutom, hindi yun ito. Si Tanin yun. No? Alam nyo totoo yan. At isa pa, no? From Luke, what Jesus promises is a new life. So we should pray. No? The service team of this CLP will faithfully guide you until you get the power of the Holy Spirit. Ready na po si Kuya.